Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa 19 na linggo ng pangkaraniwan na panahon. Tayo muli ay nagbabalik sa loob ng simbahan, nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Maraming tao ngayon ang dumadaan sa lungkot. Baka isa ka sa mga may nararamdaman na bigat at hirap sa iyong buhay. Huwag tayong mahiya sa loob ng misa. Sabihin natin sa Diyos ang ating mga nararamdaman, ang ating mga naiisip. Kahit na sa tingin natin, hindi tama na sabihin ito sa Panginoon. Dahil ang inaasam at hinahanap ng Diyos sa atin ay ang maging totoo lang tayo sa Kanya. Totoo naman na minsan napakabigat ng buhay. Totoo naman na minsan nawawalan tayo ng gana. Totoo naman na minsan kahit na gusto nating maging masaya, ay wala tayong maramdaman na tuwa at galak. Sabihin natin lahat ang nasa loob natin, pakita, banggitin sa Diyos. Katutuwa niya na marinig ito at magtiwala tayo na may ipapadala siyang grasya para tayo ay palakasin at para tayo ay magpatuloy muli sa ating paglalakbay sa buhay hanggang marating natin ang buhay na walang hanggan na kasama siya. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo ay nalungkot at gumawa ng kasalanan. Sa mga pagkakataon na inakala natin ng kasalanan ang magpapasaya sa atin. Sa mga pagkakataon na nakalimutan natin na tanggapin si Jesus, ang tinapay ng buhay, ang totoong magpapalakas sa ating mga kaluluwa. Hilingin natin muli ang awa ng Diyos para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap muli sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan,
Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong Espiritu sa aming kumukupkup upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno ng retama at nanalangin ng ganito: Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Nais ko na pong mamatay. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel. Kinalabit siya at ang sabi, Gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon. Kinalabit siya uli at sinabi, Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ang lalakarin mo. Kumain nga siya uli at uminom at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkaing iyon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangay dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikat tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikat tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkup. Ang galing ng puon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya'y naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Magsumikat tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid,
Huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan ng inyong katubusan, pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Tularan niyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Pagkaing dulot ay buhay si Jesus na poong mahal. Buhay natin siya ay kailanman. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung mga panong yun, nagbubulungan ang mga Hudyo dahil sa sinasabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama at ina. Paano niya ngayon masasabi, bumaba ako mula sa langit? Kaya sinabi ni Jesus, huwag kayong magbubulungan, walang makakalapit sa akin maliban kung dadalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Hindi nangangahulugang may nakakita na sa Ama, yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila ay nasa ilang, gayon man namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko ay ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at isa pong blessed and happy Sunday. Pwede po ba na pakigreet natin ang mga katabi natin? Happy and blessed Sunday. God is good all the time. All the time, God is good. Luma na daw po yan. Ano po ang pinakabago? Pag sinabi daw po na God is good, ang sagot nyo, Amen. Ayun, yung mga mahilig na makinig at manood sa mga bini. Amen. Yan po ang tamang sagot.
Practicein po natin. God is good. Amen. Palagi tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos. Kahit na hindi mo nakikita, meron palaging biyaya at grasya ang Diyos na binibigay sa iyo. Amen. Isa po sa madalas na tinatanggap kong tanong, Father, paano ba maging masaya? Marami po nagtatanong, nagme-message sa akin, Father, paano po ba maaalis ang depression? Napakarami po concern nila yan. Father, paano po ba maaalis ang lungkot at magiging masaya muli ako? Sabi po sa pag-aaral that depression is the leading cause of disability around the world. Kapag depressed ka, paralyzed ka. Hindi niyo po ba napansin? Pag malungkot ka, pag depressed ka, wala kang gana, wala kang gustong kainin, hindi mo alam kung anong iyong gagawin. Nalilito ka, wala kang magawa pag sobrang lungkot mo. Ayon po sa statistics that there are 350 million people who are depressed throughout the world. At alam niyo po kung ilan yung mga Pilipino doon ang depressed at nalulungkot. Meron daw po 150 million Filipinos who are depressed. Halos kalahati po ng mga depressed na tao sa buong mundo, Pilipino. Alam niyo po ba yon? Sabi pa nga po that 1 in every 4 people that you meet every day is depressed. Tingnan niyo yung mga katabi niyo, nakaupo. Bilangin niyo. 1, 2, 3, 4. Isa sa mga katabi mo, nalulungkot, may pinagdadaanan na problema. Amen? But the important question is, how to cure depression? How to remove this sadness? How to remove this deep sorrow and pain in our hearts? Kung babalikan po natin ang mga pagbasa ngayong linggo, may maitutulong ang mga pagbasa sa atin. Paano natin haharapin ang malalim na lungkot, itong tinatawag nating depression? The first one, we are reminded that when you are depressed, do not judge. When somebody is sad, do not judge. Huwag niyong huhusgahan ang sarili niyo pag kayo ay malungkot. Pag merong taong dumadaan ng lungkot, huwag niyo sanang husgahan ang taong yan. Amen? Sa unang pagbasa, narinig po natin, meron pong taong depressed, si Elijah. Sino po si Elijah? Isang tapat na propeta ng Diyos. Si Elijah po ang tinuturing ng mga Hudyo na pinakamarangal sa lahat ng mga propeta. Pag nagdasal daw si Elijah, pinapakinggan siya ng Diyos. Pero tingnan nyo, first time nagdasal si Elijah, hindi siya pinakinggan ng Diyos. Ano yung dasal niya? Panginoon, patayin mo na ako. Panginoon, kunin mo na ako. Bakit ganyan yung dasal at panalangin ni propeta Elijah? Kasi nga nalulungkot siya. Kasi nga dumadaan siya sa depression. Pero nung nagdadasal si Elijah, sinasabi niya yung nararamdaman niya sa Diyos. May narinig po ba tayong paghuhusga galing sa Diyos? May narinig po ba tayo na sinabi ng Diyos, Elijah, huwag kang malulungkot. Elijah, kaya mo yan. Elijah, hindi ka naman dapat maging malungkot. Hindi ka naman dapat maging miserable. Hindi po sinermonan ng Diyos si Elijah. Mga kapatid, hindi po nakakatulong ang paghuhusga sa taong nalulungkot. Amen? Lalong malulungkot ang tao kapag hinuhusgahan mo siya. Alam niyo po, minsan yan yung kasalanan ng mga ibang magulang sa atin. Kapag umiiyak yung bata, agad pinapagalitan natin. Anong sinasabi natin? Huwag kang iiyak. Tama na. Tigilan mo yan. Kung hindi, mapapalo ka. Masama po bang maging malungkot? Hindi po ba hindi? Being sad is a part of our life. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Wala naman pong on and off button ang nararamdaman ng tao. Wala po sa inyo ang control ng nararamdaman ng isang tao. Lahat ng nararamdaman natin ay totoo. All of our feelings are valid. Bakit meron mga ibang tao ayaw kang kausap?
Kasi maaaring nagbukas sila sa iyo, nagsabi sila ng problema sa iyo, pero imbis na pakinggan mo sila, pinagalitan mo sila, hinusgahan mo pa sila. Mga kapatid, pag nalulungkot ang tao, huwag niyo po siyang huhusgahan, hindi nakakatulong sa kanya yan. At kapag nalulungkot ang isang tao, huwag niyo din pong ikukumpara yung sarili niyo sa kanila. Di ba? Naging ugali na natin yan. Pag meron kang kaibigan, nasasabihan ka ng kanyang problema, ikaw din, magsasabi ka ng problema sa kanya. Anong sasabihin mo? Buti ka pa nga, yan lang yung problema mo. Ako nga, ang dami-dami kong utang eh. Di ba? Ugali nyo din yan, kayong mga misis. Pag binubuksan ng mga mister nyo, yung kanilang mga problema, agad ikukumpara nyo yung sarili nyo sa kanila, sasabihin nyo, buti nga ikaw, yan lang yung problema ko. Ako nga, ang dami-dami kong trabaho dito sa bahay, problema ko yung mga bata, ang dami ko rin mga ibang trabaho. Mga kapatid, hindi po nakakatulong yung ganyang pagsasalita sa mga taong dumadaan sa lungkot. Anong pinakamagandang gawin? Just listen to the person. Just be there with the person. Just journey with the sad person. Mga kapatid, hindi naman po tayo para-parehas. Kung ikaw malakas ka, yung iba mahina sila. Kailangan nating unawain, magkakaiba tayo. Amen? Imbis na husgahan mo yung tao na dumadaan sa lungkot, anong magandang gawin? Tingnan niyo po kung anong ginawa ng Diyos. Nagpadala siya ng isang anghel kay Elijah. Pinakain siya. Sabi ng anghel, get up and eat. Hindi po pinagalitan ng Diyos si Elijah. Hindi siya pinagsabihan. Pinakain lang siya. Ganun po kasimple. At nung kumain daw siya, bigla siyang lumakas, nagpatuloy siya doon sa kanyang paglalakbay, ilang pong araw, ilang gabi, he traveled for 40 days and 40 nights. See? Yung simpleng pagpapakain sa kanya, yun yung nagpalakas sa kanya, yun yung naging dahilan bakit nawala yung kanyang lungkot. At ano po ang ibig sabihin ng pagpapakain? It is an act of love coming from the Lord. Yun pala yung gamot sa lungkot, ang pagmamahal. Understand this. It is not the food that strengthened Elijah. But it is the love of God that gave him new strength, new life to continue. Oo nga naman po. Kahit na sa sobrang dami ng pagkain, ihahanda mo, ipapakain mo sa tao. Kung masama naman ang loob mo habang nagpapakain ka, nalakas ba ang taong yan? Magiging masaya ba ang taong yan? Makakatayo ba ang taong yan mula sa kanyang lungkot? Di ba hindi? Kung gusto niyo po na lumakas ang isang tao, anong kailangan natin gawin? Oo, pakainin mo siya. Oo, tulungan mo siya. Oo, gabayan mo siya. Pero wag na wag niyong kakalimutan. Gawin niyo ang lahat ng may pagmamahal. Amen? Love a person. It will cure their depression. It will remove their sadness. At ang mabuting balita, ang pagmamahal ng Diyos, nagkatawang tao na sa katauhan ni Jesus. Dati po, tinapay lang ang binibigay ng Diyos. Pero ngayon, sa panahon natin, mismong anak na niya ang binibigay niya sa atin. Hindi lang para tayo ay sumaya, hindi lang para tayo ay lumakas, pero sa pamamagitan niya, nagkakaroon din tayo ng buhay na umaapaw at buhay na magpasawalang hanggan. Amen? How blessed are we? Sobrang pinagpala po tayo. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Feel that love coming from God. And see your depression, your sadness, your sorrow will melt, will vanish, will be removed. So ano po ang magandang gawin pag depressed ka? Hayaan mo na mahalin ka ng Diyos. Ganun lang po kasimple. Tanggapin mo ang pagmamahal ng Panginoon.
At saan natin matatanggap ang pagmamahal ng Diyos, ang pagmamahal ni Jesus? Unang-una na dyan, sa kanyang salita na mababasa nyo sa Biblia. Always read the Bible. You will feel the love of God in His Word. Pero pangalawa, ang pagmamahal ng Diyos ay matatanggap mo, mararanasan mo sa panalangin. Dahil pag tayo ay nagdarasal, tinatanggap naman natin ang banal na Espiritu. The Spirit of love, we receive it when we pray. Amen? At sa pamamagitan ng sakramento ng misa, tinatanggap natin ang katawan at dugo ni Kristo. That is the first step. To deal with depression, do not judge. Huwag kang maghusga. Just love. Magmahal ka, tanggapin mong pagmamahal ng Diyos. But secondly, when you are depressed, you can do one thing. Pray always. Alam ko po, pag sobrang lungkot mo, ayaw mong tumayo sa kama. Amen? Alam ko po, pag nalulungkot kayo, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Prayer is our lifeline to God. Kahit na napakapangit ng dasal ni Elijah, tingnan niyo po, pinakinggan ito ng Diyos. Dahil wala naman po yan sa ganda ng dasal Tungkol yan sa katotohanan ng ating dinadasal, ng ating sinasabi sa Diyos. Aanuhin ng Diyos ang inyong dasal kung hindi naman po ito totoo. Amen? If you are sad, if you are depressed, then be truthful. Say it to the Lord. Hindi ka naman huhusgahan ng Panginoon. Pero pagkatapos mong binuhos, sinabi, binuksan lahat sa Diyos, anong kailangan mong gawin? Makinig ka. Tanggapin mo ang mensahe na galing sa Diyos. Diyan tayo nagkukulang. Kasi puro tayo salita ng salita, puro tayo na lang ang nagsasabi, pero nakakalimutan nating makinig sa Diyos. My dear friends, prayer is not a one-way monologue, but prayer is a dialogue with God. Isipin niyo po ito. Kung pupunta po kayo sa doktor, magpapacheck up kayo. Pag nakita kayo ng doktor, tatanungin niya, anong problema? Di ba? Sasabihin natin lahat na masakit sa atin, sa ating katawan. Kung kayang pagkatapos mong binanggit, sinabi lahat sa doktor, Dok, ito yung masakit sa akin, Dok, ito yung aking problema. At pagkatapos, iniwanan mo yung doktor. Ang tanong, matutulungan ka ba ng doktor? Mapapagaling ka ba ng manggagamot? Di ba hindi? Yan ang ginagawa natin madalas sa panalangin. Bakit yung mga problema natin hindi nasusolusyonan? Bakit yung mga bigat ng ating buhay hindi gumagaan? Bakit ang ating mga pagsubok ay hindi nagkakaroon ng kasagutan? Dahil sinasabi natin lahat ng mga problema, pagkatapos agad nating iniiwanan ng Diyos, hindi man natin marinig, hindi man natin tinatanggap yung anuman ang kanyang salita, yung kanyang turo. My dear friends, pray always. It means, yes, open your heart, open your mind to God, but also be open to what God has to say. At ngayon, sa katahimikan, kung magdadasal ka, ang tanong, ano kaya ang sinasabi ng Diyos sa iyo? Isang gamot yan sa iyong depression, sa iyong lungkot. Marunong ka namang sanang makinig. Dahil ang tatanggapin mo sa Diyos ay ang magpapalakas sa iyo. Malayo ang mararating mo sa tulong niya. Amen? But third and last, act positively. Tandaan niyo po, meron tayong mga ginagawa na nakakaapekto sa ating nararamdaman. All of your actions affect your mood, affect your emotion, affect you. Kapag po nadidepress kayo, iwasan niyo mga bagay na ito ha. Huwag po kayong iinom ng alak. Pangalawa, huwag po kayong kakain ng junk food, ng chichirya, ng mga matataba, ng mga maaalat, ng matatamis. Eat healthy. Huwag din po kayong magkukulong mananatili mag-isa sa kwarto. Hindi po nakakatulong yan. Ang sabi po ng mga psychologists, pag nalulungkot ka, lumabas ka sa kwarto, magbilad ka. Pumunta ka sa araw. Tanggapin mo ang sinag ng araw, ang liwanag ng araw.
Nakakatulong po yan para lumabas yung happy hormones. Lumapit ka, pumunta ka doon sa mga masayahin na tao. Do not be alone. Look at what you are doing. Pag negatibo ang iyong ginagawa, negatibo din ang iyong mararamdaman. Maghanap ka ng bagay na makakapagpasaya sa iyo. Basta't huwag mong hahayaan na nakahiga ka lang. Dahil lalong lalala ang iyong nararamdaman. Find something positive to do. Kaya nga po ang kasabihan, di ba, kung maalala nyo, if you cannot fly, then run. If you cannot run, then walk. If you cannot walk, then crawl. If you cannot crawl, then pray. Palagi meron tayong magagawa. Kung ang huling magagawa mo na lang ay ang magdasal, huwag kang titigil na magdasal. Because if you do nothing, you will receive nothing. Amen? Pero kung may gagawin kang mabuti, at kung gagawin mong pinapagawa ng Diyos, anong matatanggap mo? Pagpapalakas, pagpapaling sa Kanya. Ito po ang gusto kong tandaan niyo, mga kapatid. When you go alone, that is called a race. But when you go with God, that is called a grace. Pag wala ang Diyos sa buhay mo, ano ang nangyayari sa iyo? Nakikipag-competition ka, tumatakbo ka, naglalakbay ka, mag-isa. Paligsahan ng buhay, napakahirap ng buhay, pag ganyan ang ating tingin at pananaw. Amen? Pero tingnan niyo po, that race will become a grace. Bakit? Sinama mo si Big G, God. Hindi magiging mahirap ang buhay pagkasama mo palagi ang Diyos. Amen? Kaya ang tanong, kasama mo ba ang Diyos? Kung isasama mo ang Diyos sa lahat ng iyong gagawin, mawawala ang iyong lungkot, ang iyong depression. Sino po ba sa atin ang ayaw na maging masaya? Di ba wala? Lahat tayo gusto natin maging masaya. Pero tandaan niyo po ito, mga kapatid, ang lungkot, ang depression, isang panahon lang yan ng iyong buhay. It is just a season. Huwag ka masyadong magpa-apekto diyan sa iyong lungkot. Hindi natin mapipigilan ang pagdating ng lungkot at depression sa atin. Feel it, but do not feed it. Pag nararanasan na natin ang lungkot, ngayon handa na tayo. Tandaan natin, una, huwag kang maghuhusga. Magmahal ka lang. Do not judge, but allow God to love you. Second, always pray. And always listen to the Lord. And third, act positively. Kapatid, ang pinakamabuting pwede nating gawin ngayon ay hayaan mo na mahalin ka ng Diyos. Dahil sa pagmamahal, gagawin ka niyang mas masaya, mas payapa, at mas malakas para mapagpatuloy natin ang ating paglalakbay sa ating buhay ngayon hanggang marating natin ang kanyang kaharian sa magpa sa walang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na manguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Tunay na dakila ang kalinga at malasakit ng Diyos sa atin. Bunsod ng pananalig na siya ay kasama natin sa ating paglalakbay sa buhay upang tayo ay samahan, ingatan at palakasin. Manalangin tayo at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang naglalakbay na bayan ng Diyos sa lupa, naway sa harap ng pagtatakwil at pag-uusig ay hindi siya panghinaan ng loob, bagkus patuloy na manalig sa tulong ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, ating obispo, at lahat ng namumuno sa bayan ng Diyos, nawa sila'y maging tulad ng anghel na sugo ng Panginoon para palakasin at pasiglahin ang propetang si Elias. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinunong panlipunan at pampamahalaan, naway lingapin nila at itaguyod ang kapakanan ng mga tao, lalo na ang may hina at napagsasamantalahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, bangkitin din natin sa Diyos ang ating mga personal at kanya-kanyang pangangailangan. Panginoong Diyos, salamat sa iyong patuloy na pagiging kasama namin sa kabila ng aming mga pagkukulang at di pagiging tapat. Maipahayag nawa namin ang aming tapat na pagkilala sa iyong pagmamahalan sa amin sa pamamagitan ng kabaitan ng isa't isa, habag at pagpapatawad. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay at kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan ay pinagmamagandang loob mong ibigay sa amin, upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Sa iyong mga supling na nagtaksil, ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin, at ng Espiritong bigay, upang lahat ay kupkupin. Kami mga tinubos ng anak mong mahal, ay niloob mong magtipon at magkapisan, upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon at bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon kasama ng Espiritu Santo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat ng ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganaw sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang pangalan ng mga kapatid nating humihingi ng mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan, upang mapagpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalaga nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan, ay magtanghal sa amin
sa luningning ng iyong katapatan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tatlong paraan para makatulong, makaalis ng lungkot o depresyon sa ating buhay. Una, huwag kang maghusga. Tandaan niyo po, kahit din ang mga banal na tao nakaranas ng kalungkutan. Si Elijah, ang propeta ng Diyos, ang ating Panginoon sa hardin ng Getsemani. Si Saint John of the Cross, ang tawag niya sa depression ay the dark night of the soul. Kaya huwag mong sasabihin na masama kang tao pag ikaw ay nakakaranas ng lungkot. Parte ng buhay ang ating lungkot. Ang hindi maganda ay pag hindi na nawawala ang lungkot sa iyong puso. Huwag mong huhusgahan ang sarili mo pag nalulungkot ka. Huwag ka ding maghuhusga ng ibang tao pag dumadaan sila ng lungkot. Ano ang makakatulong sa tao pag sila ay nalulungkot? Una na dyan ay ang panalangin. Yan ang pangalawang hakbang. Kung hindi natin kayang magdasal, magpadasal tayo sa iba. Kung may kakilala kayo na dumadaan sa depresyon, ipagdasal nyo sila. Imbis na husgahan nyo sila, ipanalangin nyo sila. Kahit na gaano pa kapangit ang iyong naiisip, ang iyong nararamdaman, magsilbisa ng iyong dasal at panalangin sa Diyos. Go back to Elijah. He wanted to die. What an ugly prayer. And yet, it was a true prayer. Always pray, always God's blessing. Kung hindi mo kayang manalangin, magpadasal ka sa iba. Pakinig pagkatapos mo magsalita. Pero kahuli-hulihan, act positively. Pag ikaw ay nagkakasala, maaaring masarap sa pakiramdam. Pero ang masarap na pakiramdam, hindi nagtatagal yan. Pleasure is different from joy and peace. Pag ikaw ay nalulungkot, mas mainam, mas maganda, lumapit ka sa mga mabubuting tao, sa mga banal na tao. Tayo ay humingi ng panalangin sa mga santo. Go back to Mass. Attend the Holy Eucharist. Receive Jesus, our bread of life, the food of our soul. At kahuli-hulihan, tanggapin natin ang pagmamahal ng Diyos. Because only true love can cure loneliness and depression. Kaya nga po ang aking assignment sa inyo, kunin niyo ang cellphone niyo, buksan niyo po, palitan niyo yung home screen niyo. Alam niyo yung home screen? Yung pag binuksan niyo po yung cellphone niyo, yun yung agad na lilitaw. Anong gusto kong gawin niyo? Palitan niyo yung picture ng home screen niyo, ng picture ng taong minamahal niyo at minamahal kayo. So post a picture in your cellphone of the person that you love, of the person that loves you. Para bawat hawak yung cellphone nyo, di ba? Palagi naman kahit saan tayo pumunta, hawak-hawak natin cellphone natin. Pagkabukas mo pa lang, anong tatambad sa'yo? Anong agad mo makikita? Yung larawan nung taong nagmamahal sa'yo, nung taong mahal mo. Sino yung taong yan na mahal mo? Asawa mo, anak mo, alaga mo, ano yan? Aso, pusa, o maaaring ang picture ng Diyos, si Jesus. Napakahalaga nito na pag nakita natin, maalaala natin, ay may nagmamahal pala sa akin. Ay, ito pala yung dahilan bakit nabubuhay pa rin ako. Kasi may taong umaasa sa akin. May tao akong minamahal. Di ba kahit na masakit ang magmahal, wala nang ibang pinakamasarap na karanasan kung hindi ang
mahal. So, post that picture of the person that loves you and the person that you love the most. Feel and experience that love so that your sadness, sorrow, and depression will go away. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay pagpalain ng Diyos makapangyarihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.